siya sa Mount, na he's conducting sermon sa Sermon of the Mount, kini nga chapter sa chapter 7. Dayon, sa chapter 7 mga isun, dagan siya mga parables na i-mention na rin. Yung parables na i-mention, iyang gigamit ang compare contrast. So dahil duha ka book, duha ka usually two things nga i-compare o iyang i-contrast. Yung i-compare, ang duha ka bukbutang, yung dalawang bagay na magkapareha sila mo ng pag-compare. Kung parang mo, pinit, pareha sila ng ana. Pag may pag-contrast, dalawang bagay na ano yung pinagkaiba nilang dalawa. So compare, anong pagkapareha, contrast, anong pagkaiba. So in this chapter, nagbigay siya ng at least 4 na comparison. So verse 13, 14, then and so on until sa verse 24 at 28, 4 na beses siya nag-compare and contrast. Sa 4 din na beses na mga ibang pag-compare and contrast. Sa binasa natin mga kapatid or mga kaigsuunan, nag-compare siya og contrast sa duha ka bukbutang, which is ang agianan. Na duha ka buk, 2 different paths. So may dalawa dang path na pwedeng malakaran o magian sa katao o sa mga anak sa Dios. So unang dalan di ang mga kaigsuunan, tawag na siya Broadway. Broadway, lapad na dalan. Wala itong ganahan, di ba? Sa pag mo travel ta, usually ginahan ta ng dalan nga straight, 4 lanes. Ako nakadrive ko expressway o dito sa Luzon, tagkas ang dalan to, 6 lanes, 8 lanes. Kung 6 lanes ang dalan, di na katabo ka na kahit maabsan yung sa tumoy. So usually na yung mga bridge na pwede ka matabo. So nag-compare siya sa Broadway, which the first one, and the second way nga yang i-compare or yang i-contrast mo ang narrow way. Narrow way, mo siya ka ng mga masikip na dalan, maliliit na daanan, nga which iyang gitagaan og meaning. So first mga kaigsuunan, iminari siya, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way. So ang unang daan mga kapatid na sinabi ni Jesus kasi ito is yung malaking daanan. Malaking daanan, malaki yung gate na pwede mong pasukan, tapos malaki yung daanan, pero sa next line, he said here, that leadeth to destruction. Yung daanan pa ngayon, ang ma-experience dun sa habang you're on that way, destruction. Amen. It means kalaglagan, it means kasakitan, it means mga problema sa buhay. Pero, sabi niya, and many there be which go in their act. Sad to say, sa panahon na yun, sa sitwasyon natin ngayon, sa mundong ito, maraming tao talaga yung dumadaan sa Broadway. Believe it or not, we accept it or not, maraming talagang tao dumadaan sa Broadway. And even me, sometimes, I could feel nga, iba naman to sa mga lakad Kristiyano. Ito yung buhay, yung ginagawa kong sa panahon ito, parang minsan, hindi lakad Kristiyano to parang lakad ito. Or hindi ito yung daan na sinabi ni Jesus Christ which lead into life. Kaya yung problema mga kapatid, kasi si Satan, yung away natin, ang devil, magaling siyang mag-distract or magaling siyang mag-deceive sa mga anak ng Diyos o sa anak ng Diyos o sa mga Kristiyano. Dinideceive niya or tinitrick na yung mga anak ng Diyos, okay, dito ka maglakad kasi masaya dito. O dito ka maglakad kasi maliwanag dito. Yung ilaw, papatay-patay. Patay simple yung ilaw. Or, dinidistract na yung mga anak ng Diyos na dalakad sa Broadway kasi binibigyan niya ng false hope. Diba? Si Satan, binigyan niya ng false hope si Adam o si Eve in the very beginning. Nakasala si Eva o si Adan. Ang iyang false hope, sabi ni Satan, di ka mamamatay pagkakainin mo to. Diba? False hope yun. Lie ni Satan. In the same way po, si Satan could give you distraction which ang mga anak ng Diyos pwedeng lalakad sa Broadway. Diba? Sino mang hindi gusto ng lalakad sa Broadway? Diba? Pag ako magbiyahe ko, ganahan ko 4 lanes. Nga naman, pwede ka overtake ba? Kung 4 lanes, dali ra i-overtake, dali ra i-maneuver ang dalan. So, but the thing mga kaigsuunan, sa gimension na rin ni Jesus Christ,
that way, sad to say, leaded to destruction. Sino bang gusto na kung pupunta sa isang daanan na ang parang ending doon, ang katapusan doon, distraction lang. Diba? Di natin gusto yan. Yung gusto natin, yung kahit mahirap o masikip yung daanan, at least, ang ending nun, hindi distraction. So let's go sa second path na sinabing Jesus Christ. He said in verse 14, because straight is the gate and narrow is the way. So yung pangalawang daanan mga kapatid is the same din, straight yung gate, pero narrow is the way. Maliit yung daanan. Ang problema nito kasi nature ng tao, pag medyo masikip, ayaw natin yung masikip, di ba? Ayaw natin na hindi naman ako comfortable dito. Sobrang init o sobrang higpit ito. Nature ng tao yun na talagang ayaw ng tao ng mga ganun. Kasi nga, pati nga kami sa trabaho ko bilang isang bumbero, doon sa Zamboanga, palagi kami nag-area profiling. Pinupuntahan namin yung mga iskinita na kaya bang pasukin, pupurin kaso kung may mga buyag-buyag may sunog, kaya bang pasukin ng fire truck yun. Kasi maraming mga bahay doon maraming mga iskinita, pinapasok namin yun, yung mga iskinita doon. Kung kaya ba, hindi namin ang problema. Kadalasan sa mga iskinita, maliit na yung daan, may mga nakapark pang mga kotse, or maliit na yung daan, pero yung mga wire naka-low-lying. So di kaya pasukin ng fire truck kasi maliit yung mga wire low-lying, tapos mayroon pa mga nakapark. Kaya, di ba, ayaw talaga natin ng mga narrow way, or yung mga masikip na daanan, yung mga iskinita, ayaw natin yun. Pero si Jesus Christ sabi niya, narrow is the way which leadeth unto life. Buhay pala yung may pangako pala pag doon tayo dadaan sa narrow way. Mga brothers and sisters, in this life, as a Christian, as born again Christian, o anak-anak ng Diyos na mga Kristohano na namumuhay para sa glory ng Panginoon, yung buhay talaga Kristohano hindi madali mga kapatid. Hindi madali yung buhay Kristiyano. Marami talagang mga pagsubok na dadaanan natin. Naroon nga yung daanan mahirap yung daanan. Hindi madaling mag-confess, hindi madaling ipakita yung character mo na ikaw ay isang Kristiyano. Mahirap yung mga kapatid. Maraming mga bagay na pagdadaanan mo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, narrow is that way which leadeth unto life. Yung isa, yung broad way, yung kadalasan makikita natin, which is gusto natin, ang ending yun is destruction. The other way, the other path na sinabi ni Jesus Christ, ang ending doon is buhay na walang hanggan, or buhay. And He said, and few there be that find it. So, sa illustration ito, maraming possible chance na, maraming pwedeng maging interpret or pwede siya ma-interpret, ma-compare natin sa different aspects sa buhay natin. So, it could be that si Jesus Christ, He's talking sa totoong church. Diba? Posible na ang pinag-uusapan niya ito, yung church, na minsan yung mga tao ngayon, yung gusto nila, yung parang, yung bibo, yung masaya, pero, kasi maraming taong pumupunta rin, but ang ending, distraction lang. But, yung isang daanan naman, yung narrow way, which nandun yung tunay na buhay. Kaya nga, ang encouragement mga kapatid, para sa atin lahat, the Bible is telling us na live the life na gusto ng Panginoon. Amen. Live the life na sugo ng Panginoon, which is already commanded sa salita ng Panginoon, which is ng Bible. Everything na binigay ng Panginoon, He revealed everything to us, which ang bagay na lang natin susundin is gawin natin yung sugo ng Panginoon. Yeah. So, nung last doon kami sa Marsulo kanina, the same chapter, in the same book, binanggit nag-study kami may tungkol sa two builders. The same lang siya na compare and contrast na idea. So, the main point sa parable, mga brothers and sisters, that the Word of God is guiding us. Even sa time nga we are walking in a narrow way, the Word of God is guiding us, always reminding us
that worth it ang inyong mga pagsubok sa buhay na dinadaanan, dahil ginagawa mo yan for the glory of God. Amen. Sabi nga sa pulseta ng Panginoon na binanggit din ni Pastor kanina, na may renewing of mind, be not conformed to this world. Because yung mga sakripisyo ngayon, yun ang mga bagay na nakapagbibigay lugod sa kamayahan ng ating Panginoong Diyos. So, again, hindi madali, may mga paghihirap talagang dadating. The same way, kahit nga sa buhay ng tao, ganun din eh. Kailangan talaga maghirap ka ng magsakripisyo ka talaga, but in the end of that, makaka-experience ka ng kaginhawaan sa buhay. Di ba? Di naman talaga yung nakadesign yung buhay na maginhawa ka ng buong araw, tapos bukas maginhawa din. Hindi ganyan yung buhay, mga kapatid eh. Talagang maghihirap yung tao. Talagang nag-work hard yung tao. In the same way, we can apply this one in our spiritual life. So, or in our physical life, as a journey natin as a born-again Christian. May mga paghihirap talaga. But again, ang blessing, mga kapatid, is God promised us, in that narrow way, as we walk in that path, God is with us. Diba? Ano bang gugustuhin natin? Maglalakad tayo sa Broadway kung wala yung Panginoon? Or, maglalakad tayo sa narrow way na nandun ang Panginoon? Amen. Amen? So, very short message, very on point to Jesus Christ. And He's trying to encourage us when we hear the Word of God, not only that we hear it, di lang na napakinggan natin, but let's apply that Word in our life. Ipakita natin. Amen. Na tayo yung mga, as a good example ba? Di ba? Even nga ako, isa akong sa men in uniform, isa akong sa pagiging bumbero ko. Talagang pinapakita ko na good example ako sa community. Kaya, di ba, ang pangit tingnan pag may mga men in uniform, grabe yun, naka-uniform pa, pero may ginagawa lang katiwalian or may ginagawang mga mali. Kasi yung tao, nasa tingin nila sa mga men in uniform, dapat good example. In the same way I would apply, ang mga Christian, yung mga Christian, doon dapat din. Dapat kita yung example sa community. Diba? Dapat kita yung nagsiset ng example na mga mabubuting tao. Yun na lang naman yung encouragement ko sa inyo. Let's apply na maging mabuting tao, or let's apply na maging mabuting Christian as we walk in that narrow way. So, purihin ng Diyos. Salamat sa iyong papakinig. Salamat sa iyong time. O, kaya happens kung kanan.